Siksik sa aktibidad ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Atin pong balikan. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng Citicorp Solar Batangas 1, ang kauna-unahang solar baseload power plant sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, inaasahang mababawasan ng pasilidad ang carbon emissions at makapagsusupply ng kuryente sa 158,000 na kabahayan. Namahagi rin ng Pangulo ng mga housing units sa St. Bart, Southville Heights sa San Pablo City, Laguna. Nagkakahalaga ang proyekto ng 769 million pesos na ginawa para sa informal settler families na naapektuhan ng Philippine National Railway South Long Haul Project. Nasa 1,099 na pamilya ang benepisyaryo nito. Ang Pangulo rin ang nanguna sa paglulunsad ng Tarabasa Tutoring Program sa University of Makati sa Taguig. Layo nito na mapataas ang antas ng edukasyon sa bansa sa tulong ng mga college student upang maging mga tutor at youth development workers. Kinilala naman ng Pangulo ang mga kawani ng government-owned or controlled corporation sa paggunita ng GOCC Day. Pinunto niya ang papel ng mga GOCC sa pag-unlad ng bansa sa pagsusulong ng infrastructure development at pagtulong sa mga underserved sector. Hinimok din niya ang mga ito na gumamit ng mga makabagong teknolohiya para mas maserbisyohan pa ng mas mabilis ang mga Pilipino. Pinanumpa rin ng Presidente ang nasa 40 newly promoted generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Hinimok niya ang mga ito na magsilbi ng may integridad at laging isaalang-alang ang pagtataguyod ng rule of law, pati na ang demokrasya sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pinaalala rin ng punong ehekutibo na ang kanilang panunumpa ay hindi para sa kung kanino lang, kundi para sa Republika at mga Pilipino. Huwebes, binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay, kung saan siya mismo ang nagsilbi ng pagkain para sa mga benepisyaryo. Inatasan na rin ng Pangulo ang DSWD na dagdagan ng ganitong mga lugar para tuluyang matuldukan ang kagutuman. Bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Binisita rin ng Pangulo ang mga biktima ng sunog sa Tondo, Maynila. Tiniyak ng Pangulo ang hakbang ng pamahalaan para matulungan sila at makabangong muli. Sa tulong ng DSWD, nakatanggap ang mga evacuee ng family food packs, hygiene kits at sleeping kits. Nagbigay din ng ahensya ng cash assistance sa bawat benepisyaryo sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program. Biyernes mismong ang Presidente ang namahagi ng mga titulo sa mga benepisyaryo ng Handog Titulo Program ng DNR sa San Fernando, Pampanga. Nasa 520 na individual ang nabenepisyohan nito na naghintay ng matagal bago formal na nakakuha ng titulo ng kanilang residential at agricultural land. Namahagi rin ng DSWD ng 10,000 cash assistance sa mga farm laborer. Pinasinayaan naman ng punong ehekutibo ang Rice Processing System 2 sa Guagua, Pampanga. Bahagi ito ng RCEF Mechanization Program ng PhilMec na layong pataasin ang kita at produksyon ng mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, tataas ang kapasidad ng pagproseso ng palay mula 2 hanggang 3 tonelada kada oras. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.